Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng hirap sa pag-ihi? O yung tipong kailangan mong bumahon ng ilang beses sa gabi para lang umihi? Yung pag-ubo lang o pagtawa ay nakakasanhi na ng pagtagas ng ihi. Alam mo ba na ang mga karaniwang problemang ito na nararanasan ng maraming kalalakihan, lalo na yung mga nasa edad 60 pataas, ay maaaring senyales na ng lumalalang kalusugan ng iyong prostate? Kadalasan iniisip nating natural lang ito sa pagtanda. Pero ang totoo, maraming simpleng ugali sa pang-araw-araw na buhay natin ang maaaring nagpapalala sa sitwasyong ito. Hindi mo kailangang tiisin ang mga discomfort na ito. Mayroon kang magagawa. Isang doktor sa prostate ang nagbahagi ng 5 karaniwang kaugalian na sa akala natin ay harmless, pero dahan-dahan palang sumisira sa kalusugan ng ating prostate. Ang masakit na katotohanan ay napakaraming kalalakihan ang nakararanas ng mga sintomas na ito, pero kaunti lang ang nakakaalam na ang solusyon ay nasa maliliit na pagbabago lang sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa video na ito, tatalakay natin ang 5 ugali na ito na kailangan nating iinto upang maprotektahan at mapabuti ang kalusugan ng ating prostate. Manatili hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat sa inyo at magbibigay ng bagong pag-asa. Kaya simulan natin sa unang ugali na kailangan nating baguhin kung gusto nating ingatan ang ating prostate. Ang pagiging sobrang sedentary o yung madalas lang na nakaupo at hindi gaanong gumagalaw. Nako, alam kong marami sa atin, lalo na paglampas na sa 60, ang mas gustong manatili sa bahay, manood ng TV o magbasa ng diaryo sa silya. Yung iba naman, naglalaro lang ng dama o chess buong magapon. Normal lang naman magpahinga, lalo na kung galing ka sa mahabang taon ng pagtatrabaho. Pero alam mo bang, ang matagal na pag-upo ay isa sa mga pinakamalaking kalaban ng iyong prostate? Kapag matagal kang nakaupo, bumababa ang sirkulasyon ng dugo sa bahagi ng pelvic area kasama na ang iyong prostate. Kapag hindi maayos ang daloy ng dugo, nagiging mas prone sa pamamaga at iba pang problema ang prostate. Isipin mo, parang ilog na bumabagal ang agos, nagiging madali itong barahan at maging madumi. Ganun din ang ating katawan. Ang kakulangan sa physical activity ay napapataas din ang tsansa ng pagtaas ng timbang na isa ring risk factor para sa prostate health. Kung mas mataas ang iyong body mass index o BMI, mas malaki ang tsansa na magkaroon ka ng benign prostatic hyperplasia o BPH, yung paglaki ng prostate na nagiging sanhi ng hirap sa pag-ihi. Hindi naman kailangan na maging isang atleta ka o magbuhat ng mabibigat. Ang simpleng paggalaw lang ay malaking tulong na. Halimbawa, subukan mong maglakad-lakad sa paligid ng inyong barangay ng 30 minuto bawat araw. Hindi mo kailangan gawin ito ng tuloy-tuloy. Pwede kang maglakad ng 10 minuto sa umaga, 10 minuto sa tanghali at 10 minuto sa hapon. O kaya naman, kung mahilig kang magtanim ng gulay o halaman, gawin mo itong ehersisyo. Kahit ang paggawa ng simpleng gawain bahay tulad ng pagwawalis o pagpupunas ay nakakatulong. Kung nakaupo ka ng matagal, subukan mong tumayo at mag-stretch tuwing 1 oras. Ilakad mo lang ang sarili mo papunta sa kusina para uminom ng tubig o kahit sa banyo. Ang bawat galaw ay mahalaga. Huwag mong hayaang manatili lang ang iyong katawan sa isang lugar. Ang ating mga katawan ay ginawa para gumalaw at ang paggalaw ang susi sa pagpapanatili ng daloy ng dugo at pagbaba ng pamamaga. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pagiging aktibo. Ang pagiging aktibo ay hindi lang para sa prostate. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng puso, utak at pangkalahatang kagalingan. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng paggalaw at pagpili ng masustansyang pagkain, dumako naman tayo sa susunod na kaugalian na may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate. At ang pangalawang ugali na dapat nating ihinto ay ang pagkain ng sobra-sobrang processed foods at yung mga pagkain na mataas sa asukal at saturated fats. Dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa mga instant na pagkain, yung mga delata at syempre yung mga matatamis na kape o soft drinks.
Sari-sari ang ating mga chichirya at street foods na madalas ay pritong-prito o matatamis. Ang totoo, masarap ang mga ito at madaling ihanda o bilhin. Pero ano nga ba ang epekto ng mRNA sa ating prostate? Kapag patuloy nating kinakain ang mga pagkain ito, nagiging sani ito ng pamamaga sa loob ng ating katawan kasama na ang prostate. Ang pamamaga ay ang ugat ng maraming sakit at sa prostate, maaari itong magpalala ng BPH o mas mataas na tsansa sa iba pang problema. Ang mga processed meat tulad ng hotdog, tusino at longganisa ay madalas na mataas sa sodium at preservatives na hindi rin maganda sa ating kalusugan. Ganon din ang mga pagkaing mataas sa trans fats na makikita sa mga fast food at baked goods. Ang asukal naman, kapag sobra, ay nagdudulot din ng pamamaga at pagtaas ng timbang na parehong masama sa prostate. Isipin mo kung ang katawan mo ay parang makina, ang mga processed foods ay parang maruming langis na sumisira sa makina sa katagalan. Ang kailangan natin ay malinis at sariwang gasolina. Kaya ano ang maaari nating gawin? Simulan natin sa pagpapalit ng mga nakasanayan. Sa halip na instant noodles, subukan nating kumain ng sariwang tinolang manok o sinigang na isda. Imbes na uminom ng soft drinks, subukan nating tubig o sariwang buko juice. Sa halip na matatamis na kape, subukan nating black coffee o kape na may gatas na low-fat at konting asukal lang o mas mainam kung wala na. Mas madalas tayong magluto sa bahay kung posible para kontrolado natin ang mga sangkap, dagdagan ng gulay at prutas sa ating kinakain. Sa Pilipinas, sagana tayo sa mga sariwang gulay tulad ng malunggay, talbos ng kamote, ampalaya at kangkong. Ang mga ito ay puno ng antioxidants at bitamina na lumalaban sa pamamaga. Ang kamatis halimbawa ay may lycopene na napatunayang maganda para sa prostate. Subukan mong isama ang mga gulay na ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Kumain din ng isda tulad ng salmon o sardinas na mayaman sa omega-3 fatty acids na nakakatulong din na labanan ang pamamaga. Malit na pagbabago lang sa ating diet ang malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan ng prostate. Hindi mo kailangan na maging perpekto agad. Simulan lang sa unti-unti. Ngayon na nabatid na natin ang 5 kaugaliang ito, mahalaga ring balikan natin ang lahat at pagtibayin ang ating mga natutunan bago tayo magpatuloy sa isang napakahalagang mensahe para sa inyo. At sa pangatlong ugali na kailangan natin bantayan, ito ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig o ang pagiging dehydrated. Ano kung parang simple lang ito, di ba? Pero marami sa atin, lalo na yung mga may edad na, ay hindi umiinom ng sapat na tubig. Minsan, ayaw nating uminom na marami kasi nakakatamad daw bumalik-balik sa banyo, lalo na sa gabi. Pero ang totoo, ang pag-inom ng sapat na tubig ay napakahalaga para sa kalusugan ng iyong prostate at ng buong urinary system. Kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig, nagiging mas concentrated ang iyong ihi. Ibig sabihin, mas marami itong toxins at mas irritant ito sa bladder at prostate. Parang kinukuskos ang loob ng iyong pantog at prostate ng matapang na chemical. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nakakatulong para ma-flush out ang mga toxins at bakterya na siyang nagpapababa ng tsansa ng urinary tract infections o UTIs na mas karaniwan sa mga kalalakihan na may lumalaking prostate. Ang UTI ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng BPH at maging sanhi ng matinding discomfort. Ang tubig din ay nakakatulong para maging mas maayos ang daloy ng dugo at paggana ng mga organs sa katawan. Kaya, gaano karaming tubig ang dapat nating inumin? Ang general rule ay 8 baso ng tubig sa isang araw, pero depende rin ito sa iyong aktibidad at sa panahon. Kung mainit ang panahon at pinapawisan ka, kailangan mo ng mas marami. Subukan mong lagi may kasamang baso ng tubig sa tabi mo o kaya ay isang botelya. Gawin mong ugali na uminom ng 1 baso ng tubig bago kumain o tuwing tatayo ka mula sa iyong upuan. Kung ayaw mo ng plain water, pwede kang maglagay ng slices ng pipino o lemon para magkaroon ng lasa.
Pero iwasan ang mga matatamis na inumin tulad ng juice drinks na may mataas na asukal o soft drinks dahil mas nakakasama ang mga ito kaysa sa nakakabuti. Tanda ng katawan natin ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig kaya kailangan natin itong panatiling hydrated para sa optimal function. At sa ikapat na ugali na madalas nating binabaliwala dahil sa abala ng buhay, ang matinding stress at kakulangan sa tulog. Naku, dito sa Pilipinas marami tayong pinagkakabalaan, di ba? Lalo na sa mga lolo at lola na madalas ang iniisip ay ang pamilya, mga apo at kung paano makakatulong sa bahay. Kung hindi man pag-iisip ay yung pagpupuyat dahil sa panonood ng teleserye, pakikipagkwentuhan sa kapitbahay o kung ano pa. Ang tila simpleng stress at pagpupuyat ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate. Kapag stress tayo, naglalabas ang ating katawan ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang sobrang cortisol ay nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan kasama na ang prostate. Kaya kung matagal kang stressed, mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng prostate inflammation. Bukod pa rito, ang stress ay nakakaepekto sa immune system natin na nagpapahirap sa katawan na labanan ng mga impeksyon at sakit. Ang kakulangan sa tulog naman ay katulad ng stress. Kapag kulang ka sa tulog, hindi nakakapagpahinga at nakakapag-repair ang iyong katawan. Ang sapat na tulog mga 7 hanggang 8 oras bawat gabi para sa mga nasa edad na ay mahalaga para sa cellular repair at hormonal balance na parehong importante para sa prostate health. Kung puyat ka, mas nagiging irritable ka, mas madali kang mapagod at mas nahihirapan ang iyong katawan na gumana ng maayos. Kaya, paano natin masasolusyunan ito? Para sa stress, subukan ang simpleng paghinga ng malalim. Huminga ng malalim sa ilong, bilangin hanggang 4, pigilin ang hininga ng 7 at ilabas sa bibig ng dahan-dahan sa 8 segundo. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Maglaan din ng oras para sa mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika, paglalaro ng board games kasama ang pamilya o pagtatanim. Kung relihiyoso ka, ang pagdarasal ay malaking tulong din sa pagpapagaan ng loob. Para naman sa tulog, subukan mo magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising kahit weekend. Iwasan ang kape o matatamis na inumin bago matulog. Gumawa ng bedtime routine tulad ng pagbabasa ng libro, pakikinig ng malambing na musika o pagligo ng mainit na tubig. Idim ang ilaw sa kwarto at iwasan ang paggamit ng gadgets bago matulog. Ang iyong prostate at ang buong katawan mo ay magpapasalamat sa iyo. Huli, ang ikalimang ugali na dapat nating iwasan ay ang pagpipigil ng ihi o hindi agad pagpunta sa banyo kapag nararamdaman mo na ang urge. Alam kong minsan, abala tayo sa kung ano o kaya naman, nahihiya tayong gumamit ng public comfort room kaya pinipigilan na lang natin ang ating pag-ihi. Pero ang pagpipigil ng ihi ay naglalagay ng labis na stress sa iyong pantog at prostate. Kapag napuno ng husto ang pantog, nagkakaroon ito ng pressure sa prostate na maaring magpalala ng pamamaga at mga sintomas ng BPH. Mas masakit din ang pag-ihi kapag matagal kang nagpigil. Bukod pa rito, kapag pinipigilan mo ang ihi, mas matagal na nanatili ang ihi sa iyong pantog na nagbibigay ng pagkakataon sa bakterya na dumami at maging sanhi ng urinary tract infection. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang UTIs ay lalong napapalala ng problema sa prostate. Kaya ang pinakasimpleng solusyon dito ay kapag naramdaman mo na ang urge na umihi, huwag kang mag-atubili. Pumunta agad sa banyo. Huwag kang magpigil. Kung ikaw ay nasa labas, planuhin ang iyong mga lakad para alam mo kung saan ang pinakamalapit na banyo. Kung minsan ay mahirap humanap ng public comfort room na malinis, mas mabuti na ang may kaunting abala kaysa magdusa ang iyong prostate. Mas mabuti na ang umihi ka agad kaysa maghintay pa. Ang pag-alis ng ihi sa regular na paraan ay nakakatulong para mapanatili ang kalusugan ng bladder at prostate. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat maging pahirap. Ang mga ugaling ito ay simple lamang at kayang-kaya nating baguhin. Ang pinakamahalaga ay ang ating kaalaman at ang desisyon
na simulan ang pagbabago. Kaya mga kapamilya, mga kaibigan, mga lolo at tatay, narito ang 5 kaugalian na dapat nating bigyan ng pansin. Ang labis na pag-upo o kakulangan sa paggalaw, ang labis na pagkain ng processed foods at matatamis, ang kakulangan sa pag-inom ng tubig, ang matinding stress at kakulangan sa tulog, at ang pagpipigil ng ihi. Simple lang, di ba? Pero ang mga simpleng ito ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating prostate at sa pangkalahatan sa ating buong katawan. Hindi naman kailangan na bigla mong baguhin ang lahat sa isang iglap. Simulan mo sa isa o sa dalawa na sa tingin mo ay pinakamadali para sa iyo. Halimbawa, simulan mo sa paglalakad ng 15 minuto araw-araw o kaya ay palitan mo ang isang soft drinks ng tubig. Maliit na hakbang pero kapag pinagsama-sama, magiging malaking pagbabago ito sa iyong buhay. Ang importante ay ang pagiging consistent at ang determinasyon na alagaan ang iyong sarili. Ang edad ay numero lang at hindi ibig sabihin na dahil lampas 60 na tayo, ay titigil na tayong umasa para sa mas magandang kalusugan. Sa katunayan, ito ang panahon na mas kailangan nating palagahan ang ating sarili para mas matagal pa nating makasama ang ating mga mahal sa buhay at mas masarap na buhay pa ang maranasan natin. Ang pag-iwas sa mga ugaling ito ay hindi lamang para sa prostate. Ito ay para sa pangkalahatan mong kalusugan para mas makapag-enjoy ka sa bawat araw nang walang nararamdamang sakit o discomfort. Kaya mo yan. Alam kong kayang-kaya mo ito dahil ang Pilipino ay matatag at determinado. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap baguhin sa mga ugali na ito? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba, baka ang inyong karanasan ay makatulong din sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, paki-like naman po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta.